Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Empleyado sa Iloilo City LGU lakip sa 5 nga nadakpan sa drug by bus operation sa Haro. Samtang DepEd Iloilo imbestigaran ang pagkakonpiskar sa suspected shabu sa grade 9 student sa Haniway, Iloilo. Bacolod City Mayor Albi Benitez nagdeklarar sang all-out war kontra droga. Apang akto hindi dapat mangin madinugon. Alkalde kag pila ka SB members ang Saraga Iloilo ginaimbestigaran sang ombudsman bangod sa pagbakal sang duta nga ginabahaan. Kag dedikasyon sa pagtudlo sang mga public school teacher nagaserbe inspirasyon sa pagtuon sa mga estudyante. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Jethro Charlatan. Kaag, ako naman si Aiden Priatos live dito sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, job hire employees ng Iloilo City Government, isa sa mga nadakpan sa drug by bus operation sa kapulisan sa Haro. Samtang mga kapuso, DepEd Iloilo ginaimbestigaran na ang pagkakompiskar sa suspected shabu sa isa ka grade 9 student sa Banuasang Haniway, Iloilo. Nakatutok John Sala. Arestado ang 5 ka mga persona lakip na ang isa ka job hire employees ng Iloilo City LGU sa ginkasang drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa barangay Our Lady of Fatima Haro kagabi. Ginkilalang mga subject kanday alias Chad, alias Henry, alias Jermaine, kagang mga ginatudlo mabakal kuntani isang illegal nga droga nga sanday alias Nicky kag alias Ray. Naglabot sa 55 grams ang suspected shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 374,000 pesos ang na-recover sa mga suspek. Si alias Chad ang driver sa LGBTQ Affairs Office ng Iloilo City LGU kag ginaligar ang nagaduhol sang droga sa ilang mga parokyano. Diriman sa syudad sang Iloilo ginakuha sa mga suspek ang ila supply suno sa kapulisan. According sa monitoring namon, isa naman diri ka barangay sa distrito sa Mandurriao. So, pero padayon namon nga ginatulid. Gin-terminate insigida bilang job hire sang syudad si alias Chad. Ginkadismaya naman sang alkaldeng insidente dala panidugan nga hindi ipag-itolerar sang city government ang kahilabtanan sa mga empleyado sang syudad sa mga illegal nga aktibidad, kaangay na lang sang illegal drug trade. Bangod sa insidente, igapaidalom sa drug test ang tanan nga mga job hire employees sang syudad. Isa ka grade 9 student sa isa ka barangay high school sa Haniway, Iloilo ang nakuhaan sang isa ka sachet sang illegal nga droga nga nagabugat sang 0.2 grams kag nagabalor sang 500 pesos. Base sa investigasyon sang Haniway Police, ang droga ang nakuha matapos ginrikisa ang estudyante bangod sa impormasyon nga posible may dala ini nga kutsilyo. Pinaagi sa laboratory test na kumpirmar nga shabu ang nakuha sa estudyante, apang negatibo naman ini sa drug test. Sa aton parents, kinahanglan naton mamonitor man ang ulag sa aton kabataan. Ginaimbestigaran naman sa karon sang DepEd Iloilo ang natabo. It is more on intelligence gathering. Siguro hindi ko lang inayang pag-i-detalye, but I started conceptualizing the implementation of that activity nga purposely to track drug activities within our schools, especially sa mga big comprehensive national high schools. Gin-turnover na sa paginakop sang Haniway MSWDO ang nadakpan nga estudyante. Upo kay Hans Disierto, John Sala, One Western Visayas. Kaso naman sang dengue sa Negros Occidental naglabot na sa masobra 3,000 subong nga tuig. Samtang mga residente sa Talisay nagapangama na batok sa pamalatian. Nakatutok Irene Pedreso. Ginasigurado sa pamilya Celis diri sa Barangay Zone 11 sa Talisay City nga matinlo ang palibot agud wala sa matinira ng mga lamok nga magadalas sang balatian nga dengue. Subong lang nga tuig, natapikan sang dengue ang 12 anyos nga miyembro sang pamilya, bagay nga hindi na nila gusto nga maliwat pa. Paluya Gusto tapos ginamonitor ang platelet. Di aware ka na nga daan.
Katatlo na guro nga adlaw na gin pakonsulta gid dayon ya. Isang apo ni Jasmine sa masobra 3,000 ka natapikan sang dengue. Humalin Enero tubtub Agosto subong nga tuig sa Negros Occidental. Siyam na ang napatay. Sa record sa Provincial Health Office, masobra 200% nga mas mataas ang kaso sang dengue sa probinsya. Kung ipaanggid sa na-record nga 1,029 ka kaso sa pareho nga binulan sang 2023. Subong karon dito na compared to previous years, paano subong nabanta ng mga cases. Actually, alarming siya. Ang Banmuas sang hinubaan ang may pinakamadamo nga kaso nga may 312. Ginsundan sa mga syudad sang Bago, Sipalay, Talisay, Sagay, San Carlos, Kabangkalan, Silay, Cadiz kag Banmuas sang Kawayan. Ang pila ka ginikanan, nagakaalarma na sa pagdamo sa mga nahilanat sa lugar. Inaano ko na malimpyo ako nga paligid, tapos do kung mag-ulan init na wala ko sila ginapagwa. O ginapacheck up ko man kung magkuhan sila. Tapos ginapin na bulong. Maninlo sa palibot, ang mga tubi-tubi bilang nga gapundo dapat pang pang ula. Ilis gid tubi. Hindi gid dapat pagpatiniron. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, alkalde kag pila ka mga miyembro sang Sangguniang Bayan sang Zaraga, Iloilo, ginaimbestigaran sang ombudsman bangod sa pagbakal sang duta nga ginaaligar ginabahaan. Duta ginapanagiyahan sang isa ka SB member. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagpadangat sang reklamo sa Office of the Ombudsman si Zaraga SB member Bon Sumagaysay batok sa mga opisyales sang Zaraga, Iloilo angot sa ginapatihan irregularidad sa transaksyon sa pagbakal sang duta nga himuon nga relocation site. Actually, ang ginapamangkot mo lang naton kung paano nahuman ang transaksyon kay may mga kwestiyon kita ginabaan, daw mahal ditang pag-procure. Lakip sa ginreklamo si Zaraga Mayor Jofel Saldivilla, 5 ka Sangguniang Bayan member kag ang municipal accountant. Suno kay Sumagaysay, tuman kamahalang presyo sang duta nga naglabot sa 12 milyones pesos ang 6,000 square meters. Ginabi-abi sang alkalde ang reklamo. Ginpayag sini nga nag-agi sa insakto nga proseso ang pagbakal sang duta. Suno sa alkalde, wala sini ginatago ang mga dokumento. Ilabi na nga nakalatag man ang full disclosure board sang Banwa kag wala sang disallowance sa COA. Nga asubong lang. No nga ginpalabot pa sa 2024. Kay tani, kung sa 2023 ininila gin-file ang kaso, pasi subong may desisyon na. Pasi nabalaan ta na kung sinugin man ang gasugin sa matuod, pero balaan ko yan nga kami ang insakto. Ang tag-iya sang duta amo si SB member Omar Lacson nga isa sa mga nadala sa reklamo. Paathag sini hindi matuod nga ginabahaan ang lugar. Wala man sa kamatuoran nga overpriced ang presyo sini bangod tuman kanubo ang bakal sang gobyerno kung ikumparar sa iban nga duta. May mga appraisal kita nga ginhimo sina nga gin comply halin sa aton nga provincial board sa assessor, so nag-comply sina para nga ang price sang sina nga duta naga-align sa ginasuggest nga price sang aton nga provincial capital. Nahibaluan nga March 24, 2023 sang nag-adoptar sang municipal resolution ang konseho nga magsulod sa contract of sale ang LGU agud makabakal sang parcel of land sa tinutuyo nga mag-establisar sang housing project para sa mga residente nga nalakip sa danger zone. Nagapati naman ang opisyales sang Banwa nga may lamod politika ang aksyon ni Sumagaysay, bagay nga ginpangiwala naman sini. Ginhatagan sa napulo ka adlaw ang mga ginareklamo nga makasumiter sang counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Bacol City Mayor Albi Benitez nagdeklara sang all-out war kontra droga. Apang akto hindi dapat mangin madinugoon. Yaring balita nga aton gintutuga. Sang tinalikda niya Agosto 13 sang gabi sa Barangay 35, nahulog sa kamusang otoridad ang inaaligar bodigero sang Cebu sa Bacol City nga si alias Tol, 28 anyos. Na-recover ang masobra 6 kilos sang suspected Cebu nga ginabulubanta na gabulol sa masobra 41 milyones pesos. Ini ang ginakabig nga pinakadako nga recovery sang illegal nga droga sa syudad sa isa lang kooperasyon. Nagabating Bacol City Police nga posible sa iba niya lugar naghalin ng dalago nga bulto sang droga nga na-recover sa mga operasyon sa syudad. Ganit tutukan ang transshipment points kung saan din posible nakalusot ang mga kontrabando. Gani, bangod sinisunod sa alkalde, tiuna para mas tutukan ang ining problema sa syudad. Pinugid niya na syudad ang atong problema. Drugs is our major problem and we have to go all out for it. Ilan taon na where we are right now.
still the same. Apang, ang away kontra droga ang hindi dapat mangin madinuguon sunod sa alkalde. Bagay yung ipasalig man sa direktor sa Bacolod City Police. Wala pa na nagagamit sa aton nga firearms kung ang aton nga kabuhi is not in imminent danger. We observe our police operational procedure and all laws. So ensure na as much as possible wala kami siyang may matulak na kabuhi. Dugang pangahingyo sa alkalde sa otoridad, tutukan ang recovery kag rehabilitation programs kag pagpadamo sa drug-cleared barangays. Handa man nga magbulig ang DSWD6 sa panawagan sa alkalde. Kailangan patulong sila sa community, patulong sila sa family nila. Ang kabaligyan na yan, prisuhon di ba na ang nagagamit niya, we consider them as victims. Opo, Kirinil Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, dedikasyon sa pagtudlo sa isa ka public school teacher nagaserbe inspirasyon sa iya mga estudyante. Maestra, ginpasalamatan sa kabataan sa pagsaulog sa National Teachers Month. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. May hurubaton nga teachers who love teaching, teach children to love learning. 15 anyos na nga nagaserbisyo bilang public school teacher si Ma'am Vanessa sa Taal Elementary School. Sunod sa iya, isa ka challenging nga trabaho ang pagtudlo sa elementary level. Lakip sa panghangkat sini ang pag-manage sang iya tiyempo bilang Iloy kag manunudlo. Each of them has individual uniqueness and differences among them. So as a teacher, you must know, you must observe first before you tackle and before you settle na blessing nga tawag nga kung paano mo sila i-deal tagsa-tagsa kay isa kag isa si ila lain-lain naging halinan nga balay. Apisar sang kabudlay nagapursige si Ma'am Vanessa nga magiyahan sa pagtuon ang mga estudyante agud makatapos ang mga ini sa pag-eskwela. Gusto ko diri ako sa Pilipinas, diri ako matudlo kag diri ako makabulig sa kabataan. Sa pagsaulog sang National Teachers Month, luyag naman ipabatsyag sa mga estudyante ang ila pagpasalamat kay Ma'am Vanessa nga nagaserbe inspirasyon agud malabot nilang ila handom. Si Ma'am Vanessa Hart Fernandez, ang amon science teacher, na namian ko siya kay kung mag-explain sa mag-lesson, maintindihan gid namon. Happy Teachers Day, Ma'am Vanessa Hart Fernandez. Tani God bless. Si Ma'am Vanessa ang ginkilalaman bilang isa sa mga outstanding rising public servant sang Iloilo City Government. Sa tanan nga mga manunudlo, Happy Teachers Month. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Manughatag sang tanan nga kaalam, manunudlo sang tanan. Hatagan mo sila sang husto nga pagpalangga kag paghangop suno sa tagsa kahuna-huna kag balatsyagon. Hatagan mo sang paghangop ang ilabatan-on nga mga panghuna-huna. Kabay hindi sila magkataka. Mawad-an sang paghangop sa ila sa mga ginatuduan kag tuludduan. Bugayan mo sila sang mainantuson kag malawig nga pasensya kag paghangop. Kay ang dalan pakadto sa kamatuoran hindi mahapos. Ipadumdom kag ipaathag mo sa ila nga hindi sila dapat magkahadlok kag mawad-an sang kusog. Kay ang nagligad niya kabuhi kag ang palabuton hindi dapat kahadlokan. Tudloan tani sila kung paano magmalipayon samtang nagapanglakaton sila subong sang paglabot namon sang amon nga handom. Hatagan kag bugayan ang mga manunudlo nga nauna sa amon kag ang tanan nga nahimo kag ang ginpaambit nila sa aton napuslan manam. Ipalapnag pagid ang inyong mga maayong buhat kag kasanag nga nagaputos kag nagalikop sa tanan nga mga manunudlo. Makatindog man sila suno sa ila hinambalan, matunan Manila magpalangga kag maghigugma suno sa ila hunahuna kag dikta sa ila balatsyagon. Mapasanyog nila kag mapaatahag subong, mapaambit suno sa hutik sang ila tagipusoon. Kabay pa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. DepEd nga paslawan nga magpatindog sa target nga numero sa mga classroom suno sa COA. Kulang nga hulot klasihan sa Western Visayas, nagdangan sa masobra 14,000. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Banwa Sampavia, Iloilo. Zen? Jert, nagapanguna sa gihapon nga problema sa Department of Education Region 6 ang classroom shortage, bagay nga ginatingwaan na sang ahensya nga
nga masolusyonan ang problema. Base sa annual audit report sang Commission on Audit, yara lang sa 3% sang target ang natukod ng mga hulot klasehan sa Department of Education sa nakaligad nga tuig 2023. Sa 6,379 rooms nga target sang ahensya, yara lang sa 192 ang nakumpleto nga mga classroom sa bugos nga pungsod. Mayara naman sang 4,391 pa ka classroom ang ginatukod pa lang kag 550 ka hulot klasehan ang yara pa sa procurement process. Target man sang ahensya nga ma-repair ang masobra 7,000 ka classrooms, apang 208 pa lang ang nakumpleto, samtang ang iban ang under-repair kag under-procured. Samtang ang delivery sang 580,394 ka school furnitures, pareho sang lamesa kag pulungkuan ang naatrasar man. Suno kay DepEd Secretary Sonny Angara, ang mga nasambit nga backlogs ang natabo sa nagpungko si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Diri sa Western Visayas, mayor nga problema sa gihapon ang kakulang sang hulot klasehan sa diin masobra 14,000 ka classroom ang kinahanglan. We need around 14,184 ka mga classrooms now diri sa may Region 6, and this number was already communicated and reported sa aton sini nga central office. Tapos sini mahatagan nila no sa nagakigo sini nga bigtalo pa ang suman sang action. Apang bisan may kakulangan sang classroom, ginatinguhaan sang ahensya nga magpatigayon sang pamaagi agud maresolba ang problema kag hindi maapektuhan ang pagtuon sang kabataan. We do everything just to make sure no hindi maapektuhan ang pagtuon sa aton sini nga mga kabataan. That's why nga currently this school year may mga schools kita nga nag-implement sang multi-shift just to make sure no nga padayon ang pagtuon sa aton sini nga kabataan. Samtang may mga reklamo man nga nabato ng DepEd 6 halin sa mga manunudlo nga atrasado ang remittance pareho sang Pag-ibig, GSIS kag PhilHealth, apang ilisipon lang, gilayon man nga ginahatagan sa aksyon. Jirt nagadepende sa national government ang pag-alokara sang budget sa konstruksyon sang classroom per school calendar year. Gani samtang wala pa, may mga inisyatibo man ang schools division offices sa pag-coordinate sa mga stakeholder agud madugangan nga mapatindugan pa sang dugang nga school buildings ang mga eskwelahan. Jirt? Madam Ugen, nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Papugusto sa Bacolod City naman, isa sa maging sungay sa Carabao. Sa Barangay Felisa, ginsaysay ang nagkalatabo. Yaring balita nga itong gintutuga. Daw halos hindi na makatindog ang 26 anyos sa si Christian bangod madamo sang tinahian sa paa. May mga pilas man ini sa kamot kag butkon, magluwas sa mga bagras nga nagom. Si Christian, ang isa sa maging sungay sa Carabao sa Barangay Felisa, magluwas sa 55 anyos sa si Belinda Villanueva, yang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Pagsaysay sini, luyag lang niya kuhaon ng shorts ng biktima kung sa di nakabutang ang wallet at cellphone. Apang, natabuan nga nakasabit ini sa sungay mismo sang Carabao. Ginbuylohan niya ko dalagan sa likod ka, ginsungay sa bulay. Tapos? Anak nga pag sungay na sakon, pa ako sa lamawan, paglagan ako na slide ko, amo tunabtan niya naman ko. Hindi sinikuno malipatan kung paano siya nakapalagyo sa Carabao matapos inigin sungay. Bangod nagapayo na, problema subong ni Christian kung paano na ang pamilya. Ilabi na ang bedridden niya nga amay. Dapat nilang bulong na Christian. Kaya nga to hospital, na-cover naman to sa iya PhilHealth to. Gahibi ko bala sir sang pagkanto namon to siya, pero ang luha ko ya way kagwa. Si punong barangay Francisco Hilado nga pakaisa sang tag-iya sa Carabao, nagpahayag nga handa sila magbulig kay Christian. Nakahatag naman sang cash assistance para sa pamilya sang napatay ang tag-iya. Ang barangay mabulig makamilag matamhim. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, natumod na sang otoridad ang ginikanan sang 7-month-old nga bata nga nakitaan sa CR sa isa ka mall sa Iloilo City. Sunod sa kapulisan, base sa impormasyon nga ilan nabaton, residente sang 5th Distrito ang Iloy sang bata, samtang taga-syudad sang Iloilo naman ang amay sini. Pananglitan may mag-ako nga ginikanan o kung himata sang bata kag tuyoon ini nga kuhaon, hindi inigilayon mabalik bangod kinahanglan pa nga magpaidalom sa proseso suno sa Iloilo City Social Welfare and Development Office. Mag-aagi pa sa counseling kag evaluation ng mga ginikanan sang bata antes madesisyonan kung bala sarang pa ini nga mabalik sa ila o kung igay paidalom sa adoption.
Nagapabili naman sa foster care sa Iloilo CSWDO ang bata. Papusob na naton ang makapisnon sa ila pagselebrar sang Pasalamat Festival. Diri gapakita ang pagpasalamat sa buga ng hanikag patiman maayo nga pangabuhi sa bulig ni Santo Tomas de Villanueva nga ila patron. Mas mangin masadyang selebrasyon upod sanday John Lucas, Faith De Silva kay Gay Guzman sa aton Campus of Fiesta sa Bao Dao Public Plaza sa September 14, 9 p.m. sa Banwasang Isabela. 4 katulog na lang, masaksihan na ang panubli. Pista Nicolas 2024 bilang pagkilala sa patron niya si San Nicolas de Tolentino. Ipakita man ang paghatag sang importansya sa rolyo sang simbahan sa komunidad. Sa Martes, September 10, mangin memorable ang selebrasyon kaupod Sunday Radson Flores, Prince Carlos, Anthony Rosaldo kag Sean Vesagas. Sa aton Campus of Fiesta sa ilang Municipal Gazebo sa Isabela Negros Occidental alas 8 ng gabi. May Kapuso Fiesta na naman tayo sa Isabela Negros Occidental at iniimbitahan ko kayo sa Pista Nicolas Celebration sa September 10, 8 p.m. Kaya mag-party-party tayo mga Kapuso sa Negros. Abang lingkod Party List Representative Stephen Paduano, gindesignar bilang caretaker sa 3rd District sa Negros Occidental. Nakatutok Irene Pedreso. Isa ka semana matapos opisyal na nagpungko si Secretary Jose Francisco Kiko Benitez bilang bagong Director General ng Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA. Ginaprobahan kahapon sa regular sessions ng House of Representatives ang designation ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano bilang caretaker ng 3rd District ng Negros Occidental. Si Paduano ang tumandok man sa Banwasang Ibi Magalona na sakop ng 3rd District. Nagapati si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga mangin epektibo si Paduano sa iya posisyon. That the logical choice would be Congressman Paduano because of his familiarity with District 3. Sa statement naman nga ginpagawa ni Secretary Benitez, ginpahayag sining nga kumpiyansa siya sa kapasidad ni Paduano sa pagpatuman sa mga proyekto kag programa nga iya ginumpisahan. Ini man ang ginalauman sa pila ka residente sa Talisay City. Damo i-project sa mga pigado. Mga pigado buligan niya. Kabay pa nga ang medical di sang bala sa Talisay nga pangaibulig. Siguro naging man ni Benitez mo. Upod Geruel Banggoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga puso ko ni kumpara sining mga nagligan ni Adlaw nang buhina na ang malapad kag mabasog nga ulan sa pungsod. Sa subong ginamonitor sa pag-asa ang low pressure area sa Guam, sa Philippine Area of Responsibility sa Northeast sa Luzon. Manubo naman ang chance sa sining nga magsulod sa par ukod makaapekto sa pungsod. Samtang cloud cluster ukod nagtipon nga mga panganod naman sana silangan sa Luzon posible man nga mangin LPA sa mga masunod nga adlaw. Padayon man, nga ginapabasok ng Typhoon Yagi o kung Bagyo Enteng, sa guwasang par ang hangin habagat nga. Magapaulan gihapon sa pinakabahin sang pungsod. Sa datos naman sa Metro Weather, manubo naman ang chance ng ulan sa Western Visayas, magluwas lang sa pinakabahin sa Aklan kag Negros. Manginhanda man ang iban nga probinsya sa hinaling nga localized thunderstorms. Posible man ang ulan sa debilin nga bahin sang pungsod, ilabi na sa Luzon. Ini ang GMA Regional TV. 1 Western Visayas. Mga kapuso, gintupok sang kalayo ang sulod sang balay sa pamilya tendensya sa Gloryville Subdivision sa Barangay San Jose, Arevalo, subong gidlang nga hapon. Alas 2:26 sa nakabatong sang tawag ang Bureau of Fire Protection. Alas 2:41 sang gindeklarar ang second alarm. Alas 3 na sang gin-anunsyar nga under control na ang kalayo. Wala man sang gin-report nga nasamaran sa among nga insidente. Ginaimbestigaran pa sa BFP kung ano ang gintunaan sang sunog kag ang balor sang halit nga gintuga sini. NCAA basketball team sa pakita sang ilabilidad sa pictorial para sa NCAA Season 100. Nakatutok Julius Bilacao. Sa pictorial pa lang para sa Centennial Season, nagpakita na sang ila pinasay nga basketball skills ang 10-member school sa National Collegiate Athletic Association ukon NCAA. Mabatsagan gid ang handom sang tanan nga makabawi sa ika-1 kagatos nga tuig sang NCAA. Pareho sang Binel Blazers,
Animo! Binil! Bawat isa po sa amin talagang gusto mag-champion. EAC Generals. Fuego General! Mas marami nadagdag sa team namin, so mas kampante kami. Mapua Cardinals. Viva Mapua! Gotta come back harder and stronger talaga. Kag San Sebastian Golden Stags. Bravo, Baste! Mas preparado po kami ngayong season. Nagplaster man sang game plan ang nagkalain-lain nga teams para masiguro nga mangin madinalagon sa hardcourt ang Perpetual Altas. Teamwork ang focus. Fuego! Altas! Wino-work namin na maging cohesive kami lahat. Samtang kumpiyansa naman sa team, kag sa pagtoy-toy sang head coach ang Arellano Chiefs. Head to the Chiefs! Gigil kaming lahat ngayon bumawi. Ang host sang season 99 nga JRU Heavy Bombers. May importante kuno nga misyon subong nga Centennial season. Gagawin namin yung pinaka-best namin para sa season na darating. Redemption man ang goal sang host school subong nga tuig nga LPU Pirates. Viva Oriata! Sobrang sakit din ng nangyari ng last season. Babawi kami talaga. Pero ang mas porsigido sa tanan nga mag-bounce back, ang anay champion sang season 97 kag 98 nga Letra Knights. Siyempre arriba, siyempre Letran! We're here to redeem ourselves, our team, and our high school, siyempre. Pero ginapasiguro sang defending champions nga San Beda Red Lions nga himuon nila ang tanan para magpabilin sa Mendiola ang corona. Go to bed, fight! We'll play really hard and we will not give up the trophy that easily. Mag-ato ba nga San Beda Red Lions kag LPO Pirates subong nga Sabado, September 7, 2:30 p.m. live sa GTV kag Heart of Asia. Magasunod ang engkwentro sa Mapua Cardinals kag Binil Blazers via live stream sa NCAA Philippines kag GMA Sports Online Channel sa 5 p.m. Samtang balantayan man ang pasabog sa opening ceremony sang Season 100 halin sa Mall of Asia Arena nga ipagwa sa Domingo, September 8, 10:05 a.m. sa GMA, simulcast sa Heart of Asia. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas. Third-party consultant nga nag-imbestigar sa Ungka Flyover, liwat nagdaog sa bidding para mangin consultant sa ganan flyover. Samtang phase 2 sa repair work sa Ungka Flyover natala naman ipaidalom sa bidding. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginhatagan na sang Notice of Award sang Department of Public Works and Highways Region 6 ang Abinales Associates, Engineers and Consultants para mag-imbestigar sa duta ang ginatindugan sang Aganan Flyover. Ang kumpanya ang liwat nagdaog bilang third-party consultant matapos inyang nagpangibabaw man sa ginpatigayon sadto nga bidding para sa Ungka Flyover. Ang kontrata ang ginpondohan sang 15 milyones pesos. Ginakabig sang DPWH6 nga bentaha sa Abinales Associates ang pagkapili sa kumpanya bangod iniman ang naghimo sang technical studies sang depektibo nga flyover. Ipapastak namon ang iyang nga completion kay hindi lang isa ka equipment ipadala namon di dapat require namon siya as a pledge niya nga equipment. Ang mga commuter kag pila ka PUJ driver sa Pavia Iloilo ang nagadali na nga mahuman ang Aganan Flyover agud mabuhinan ng perwisyo. Mahuman gid man ti mora na magtaway yung dalan ni. Tani matapos na para madasig ang ang biyahe ang jeep, makaabot ka na to sa kantuan mo. Kung sa pero may traffic. Samtang nagumpisa na sa pag-advertise ang DPWH6 sa bidding para sa Phase 2 sang Ungka Flyover nga ginabugusan sang dugang nga jet grouting activity sa mga nabilin nga haligi, subong man ang alignment sang upper deck sang flyover. At the end of September may ara na ta winning bidder. Matandaan nga ginanunsyo sadto sang DPWH nga pagabuksan sa full capacity ang Ungka Flyover sa bulan sang Nobyembre. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Arestado ang 24 anyos nga lalaki nga ginatudlo nagsulod kag nagpangawat sa isa ka balay sa Barangay Yulo Drive, Arevalo, Iloilo City. Ginkilala ang suspect kay alias DJ. Nakuha sini ang masobra 170,000 pesos nga balor sa mga gamit, kaangay sang water pump, gas tank, electric copper wire, kag electric motor. Suno sa kapulisan, nagreklamo ang tagiya sang balay sa nakitaan sini nga nagalinaptan na ang iya gamit. Nadakpan ang suspect matapos nga liwat naman sini nga ginsulod ang balay. May mga kaso man sang robbery ang suspect. Preso na ini sa karon sa Police Station 6. Nakaabot na sa Negros Occidental ang bangkay sang mangingisda nga napatay sa baybayon sang Cebu sang Lunes. Madumduman nga pasado alas 5 Lunes ang aga, sang hinali lang agin paarakan sang tiro ang bangka nga ginasakyan sang biktima.
sang isa man ka bangka samtang nagapangisda ang mga ini. Suno sa Philippine Coast Guard, upod sa pagbiyahe pabalik sang bangkay, ang 5 pakasakay sang bangka lakip na ang kapitan sini nga lunsay nakaluwas sa pagpaniro. Padayon pa nga ginakumpirmar sang PCG kung bantay dagat ang responsable sa pagpaniro sa bangka sa mga mangingisda. Binawian sang kabuhi ang 33 anyos nga Ugandan Olympic marathoner nga si Rebecca Cheptegei matapos nag-aangkon sang paso sa 75% sang iya lawas matapos ginaligar gintutdan sang iya kahagugma sa Kenya. Si Cheptegei ang nanging representante sang Uganda sa 2024 Paris Olympics. Siya ang ikatlo nga babae nga atleta nga ginpatay sa Kenya humalin sa October 2021. Ang insidente ang ginaimbestigaran pa sang otoridad sa mga pungsod. Gintambungan sang 80,000 katawo ang misa nga ginpatigayon ni Pope Francis sa National Stadium sa Jakarta, Indonesia. Ang pungsod ang ikatlo sa pinakadako nga Muslim majority nation sa kalibutan. Ang Indonesia ang unang lugar nga ginbisitahan sang 87 anyos nga Santo Papa nga kabahin sang iya 12 ka adlaw nga paglibot sa Southeast Asia kag sa Oceania. Si Pope Francis ang naghatag pagtamod sa dialog sa tunga sa mga Katoliko kag Muslim humalin sang inaanangin leader sa simbahan Katoliko. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid salamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Earth, happy weekend! Happy weekend, Kapuso Adrian. Kapuso, mag-isa kita. Kaghibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan. Ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.